Papasok na tayo dito sa ethical issues. Pag sinabing ethical issues, ano ibig sabihin nito? Dito nasisilip yung mga PNP officers natin. Pagdating sa mga bagay na to. Una is police image. Police image. The image of any organization affects the spirit, decor. Ano ibig sabihin nito? Spirit, decor. Ano ibig sabihin nito, Apin? Ito yung ginuwitan ko, esprit de corps. Ibig sabihin niyan. Parang Miriam, staging, esprit de corps. Moral and welfare of the members and sense of pride of the organization. In view thereof, all members of the PNP should conduct themselves in manner that would not place the PNP core values in vain and possess the following virtue. Yung mga susunod na virtues is integrity, valor. Pag sinabing valor, ano ibig sabihin ng valor? Ha? Ano na? Oh, yes, parang patriot siya. Willing kayo sacrifice yung buhay mo for the sake of the state of others. Parang Mirayang, okay na ba? Parang in simple words, camaraderie. Tama ba double M? Camaraderie. Nag-unite kayo na may isa kayong goal and objective, which is mag-serve. Sabi dito, police image. Sabi dito, dapat daw, yung members ng PNP is, united sila. United in terms of enforcing the law, achieving their objectives, achieving their goals and other tasks. Minsan, yung mga pulis natin, syempre, sa dami ng issue ngayon, hindi maiwasan na meron talagang anay sa hanay. Kumbaga, mamaya sa mapapanood ninyo, maintindihan nyo kung bakit yung estado ngayon ng kapulisan is talagang kailangan bang pagtuunan ng pansin sa recruitment, ano ba yung kakulangan ng PNP administration, kung bakit may mga tiwali pa din, may mga kapulisan pa din na hindi sumusunod kung ano yung proper, hindi sinusunod kung ano yung dapat na nasa manual nila. Kumbaga, yung esprit de corps na nakikita dito, ay sinasabi dito, hindi nila ma-implement. Meron syempre may mga tapat na pulis na pinapractice yung mga bagay na to. Pero hindi naman maiiwasan din na kapwa mo kabaro, yung pa rin yung papatay sa'yo, di ba? Yun, kailangan yung image ng pulis is talagang ma-enhance and malaman ng institution or ng buong PNP kung ano ba yung talagang kakulangan, ano ba yung nagiging dahilan kung bakit humahantong sa ganun. Next tayo. Career management, the key in professionalism. The improper implementation of career management greatly disprejudice the personal professionalization process as regards to procurement, promotion, all assignment, placement, training, rewards, and retirement. Pag management, di ba, andito lagi yung 5 M's. Yung man, money, manpower, materials, method. Kumbaga, kapag tama yung pamamalakad dun sa 5 M's na yun, yung kinakailangan bilang isang organization, bilang isang agency, is magkaroon ng improvement. Kumbaga yung professionalism na hinihingi ng mga mamamayan, yung professionalism na dapat minamanifest ng mga police officers, yung professionalism na dapat hindi tayo makakabalita ng
PNP na nasangkot sa ganitong mga gawain, robbery, extortion, rape, illegal protection sa mga drug users, drug dealers, gano'n. Kumbaga, pag na-manage ng maayos yung items na to ng isang agency, ng isang institution company, kumbaga, yung professionalism, possible talagang ma-attain nila. Doon pa lang sa, sa procurement, sabihin natin sa terms na appliance, kagaya ngayon, di ba? Umigpit ang PNP sa appliance. Kumbaga, kinonsider na rin nila yung, di ba? Kinonsider na nila yan, hindi na ganun kadali makapasok. Kung ang aim mo lang, ngayon, sa board exam, kung aim mo lang is makapasa, 75, palag na. Tingin mo, kapag nag-apply ka, gaya na sinabi na sir, di ba, sinong tatanggapin? 75.5 o yung na 75? May ba? Kaya siyempre, tsaka yung may kakilala. Totoo, si Renata, kontakin nyo. Yun. Sunod, so promotion. Next, assignment. Placement. Training. Kung saan ka mga training na undergo, tsaka retirement. Pag sinabing professionalism kasi, di ba, kumbaga, professionalism, nag-work ka with excellence. Ginagampanan mo yung duty mo ng, hindi lang basta nagampanan mo, ginagawa mo yung best mo para ma-achieve yung dapat na task na ma-accomplish mo. Makapag-comply ka sa mga kailangan, sa mga standard ng organization kung saan ka nabibilang. Hindi lang basta performance, kasi parang pag halimbawa ang isang tao nakapokus lang sa sweldo, nakapokus lang sa matapos yung trabaho ng maayos. Kumbaga, may passion sa pera, charot. May passion sa sa pagtatrabaho, pero wala doon yung concern mo sa organization. Parang ka lang, pumapasok ka lang na normal na empleyado. Oo, sabihin na natin, ang goal ng PNP organization is talagang by 2030 is sila na talaga yung nagbibigay ng service na makakapagprotekta sa mamamayan, yung makakapag-ensure na yung mga crimes is talagang hindi naman nawala, kumbaga bawas na. Kung normal kang empleyado na pumasok lang sa organization para lang sa sweldo, tingin mo, magiging kabilang ka ba sa pag-achieve ng goal ng organization? Siyempre hindi. Willing kang mabayaran di ba? Lalo na kung mas triple, doble yung babayad sa'yo kaysa sa sinusweldo mo. Next tayo. Police Management Leadership. Ito naman, yung mga PNP officers, nag-undergo din sila ng leadership training. Kumbaga sa pamamagitan ng mga trainings na yon, nai-improve yung pagiging competent leader nila, yung managerial capabilities nila, kung paano sila mag-manage ng situation, kung paano sila mag-manage ng mismong station, yun. It's therefore a must that this attribute be the primary basis for consideration and selection of personnel for employment purpose. Yes, kaya nga may neuro, di ba? May neuro, may psychologist na nag-a-assess sa mga applicant para malaman kung sa application pa lang pasado na ba to. Yung mga kawatch namin sa Tingkilo, nag-apply sila. Meron daw nakaabot ng neuro, meron daw hindi din nakaabot ng neuro, meron final deliberation, hindi nakasama. Mahirap naging pag-apply. Kumbaga, gastos. Siyempre, yung standard ng police organization, tinataas nila para yung mga tiwaling police officer is hindi na madagdagan. Bagkus mabawasan or ma-prevent pa nila yung pagpasok ng mga ganong tao. Next, equality in the service. There shall be judicious equitable distribution of opportunity to prove one's work in the police service. The problem in equality through class orientation and functionalism, both real and perceived. Precise or favored assignment, inequitable opportunity of training, unfair granting of promotion, and ultimately awarding of achievements will create an atmosphere of demoralization. Pag sinabing demoralization, pa-check nga sa dictionary.
No, yung demoralization. Demoralization, ang pinapacheck ko sa dictionary. Because prepare aside for our what is good for you or not right. Wala mo na so, reason mo na to. What the kind of story ba ang mga pangit? Ito into disorder. Distract, may word na distract, no? Natanong ako, yung may mga kakilala niyong kakilala niyong mga police officer, saan section mas mabilis mag-promote? Saan? Intel? Ano pa? Sa? Sa? Invest. Saan pa? Women's less? Sa? Admin? Yung totoo yung mga kakilala niyong pulis Hindi yung hula tayo. Sige, sino nagsabing Intel kanina? Intel. Intel, taas kamay. Kuya mo? Kuya mo? Tayo ka nga, explain mo, kwento mo naman. Tayo ka. Sa Intel siya naka-assign. Tapos, ano na? Nakasan mo nga sa, gusto mo bigay ko mic, Di ba ang tanong ko, anong section? Na? Corporal? Agad? 3 years lang? Ayaw ko lang sa akin kagabi 6 years, no? Patrolman? Yung ko lang sa akin kagabi? Di ba? Si Dora. Di ba 6 years yun, yung patrolman na sinasabi mo, hindi pa nag-promote? PCR siya, no? Tama ba? PCR siya aside. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Yung Intel na yon, huwag ka tumawa dyan. Kaya tanong kita. Yung Intel na yon, kakilala mo yon? Or sa pinag-OJT-han nyo? Na-observe ko din nung pinag-OJT-han namin. Kapag morning flag ceremony, halimbawa, ang Intel ay may achievement na ganito, nakahuli ng most kinemet YouTube ganito, most wanted in Rizal, most wanted in Bicol, ganon. May mga commendation certificates na nare-receive sila. Sa admin kasi ako ng intern. Tapos, syempre, promotion, pila sila, award ni Hepe, na-awardan sila. Tapos, yung invest din, pag may achievement, syempre, award. Unlike yung admin, PCR, at saka, Prime Ridge ata, yung Prime Ridge na yata yun. Yung promotion, hindi ganun mabilis. Ilang years si ate mo, si Ma'am Flora, pag siya na-promote sa corporal? 4 or 5, di ba? 4 or 5. Tapos yung kakilala mo, sa patrolman yung 3 years, promoted corporal. Tama, no? Kung kwento mo, Magaling manghuli? Iya. Fisherman, charot. O, diba? Sabi dito sa Equality in Service, though pare-pares na nagtutulungan para sa achievement ng PNP, hindi talaga natin may kakaila na yung mga in-field or like yung Intel, yung invest, yung mga ganun, mabilis ang promotion sa kanila kasi bukod sa marami silang certificate na magagamit nila sa promotion, yung mga certificate of commendation na na-achieve dito yung ganyan, na-achieve dito yung ganito. Kumbaga, yung mga ibang section like admin, PCR, hindi ganun kadali napapansin gawa ng hindi naman araw-araw ina-update yung achievement ni admin. Nakapag-encode na ganito, mga edit-edit, mga ganun. Or yung mga pagmamanage ng resinto.
Kumbaga, kapag inline talaga ang duty mo, like invest, tsaka yung sa Intel nga, maano yung promotion talaga. Tapos, syempre, quality in service, in terms of ano din, in terms of merits din dapat kapag halimbawa napopromote. Yung iba kasi, in terms of pakilala. Kumbaga, dapat kapag magpo-promote, naka-base dun sa merits talaga, yung achievements, yung talagang pinaghirapan ng isang police officer, unlike sa pinaghirapan ng kakilala. Next tayo. Police lifestyle. Sabi dito, PNP shall endeavor to promote lifestyle for every member of the organization that is acceptable and respectable in the eyes of the public. Further, these members should set example to the subordinate and follow good example from the superiors. Police officers will behave in manner that does not bring discredit to their agencies or themselves. Kumbaga, hindi mapapahiya yung PNP agency dahil as your superior, ginagaya nyo kung ano yung ginagawa niya. Ginagaya nyo yung mga drive donations, yung mga activities para sa mga bata, yung activities para sa mga indigenous people. Common dito yun sa sa Tanay. Yun yung mga kinakanda ka ng mga ganitong activities, yung nagbibigay ng gifts, nagpapa-feeding, mga ganon. Hindi lang naman sa ganun nakikita yung pagiging magandang halimbawa ng superior mo para gayahin ka ng subordinate mo. In other terms din, like, considerate si superior mo saan? Sa, sa problems mo din. Hindi porke, halimbawa, may reason ka kung bakit ka late. Halimbawa, emergency, natid mo yung asawa mo, natid mo yung anak mo sa, sa school o kaya check up sa hospital. Kumbaga, as superior, may mga superior na considerate at meron din hindi. Pero kung superior mo ay mabait, ikaw kung bakit ganito yung performance mo, may concern yun sa mga sa mga subordinate niya, which is dapat ganun. Next, delicadeza. In consonance with the requirements of honor and integrity of the PNP, all members must have the moral courage to sacrifice self-interest. Pag sinabing delicadeza, ang ibig sabihin ito, hindi ito yung pag sinasabi sa babae, magkaroon ka naman ng delicadeza. Ibig sabihin ng delicadeza is yung willing kong isacrifice yung sarili mo para sa sa ibang tao. Kumbaga, hindi mo sasarilihin yung mga bagay na to. Pagkus iisipin mo makatulong sa ibang tao. Naalala niyo ba yung ginawa ni Chief Azurin? Yung naglabas si Avalos ng list ng mga involved sa drugs. Ang ginawa ni Azurin nun is, nagbitaw siya as Chief PNP. Siya talaga yung unang nagbitaw nun. Ang concern niya, ang sabi niya, magbitiw din yung iba. Antayin nung iba na kung wala naman talaga silang kinalaman doon sa drug issue na yun. Antayin yung lalabas sa investigation. Mag-resign muna. Kasi kung talagang wala kang kinalaman doon, bakit ka matatakot mag-resign? Kumbaga sinacrifice niya yung sarili niya na kesa habang nakaupo siya kung ano na yung marinig niya, kung ano na yung masabi sa kanya sa pamamalakad niya, nagbitiw siya sa pwesto niya para lang mag-undergo sa investigation. Kasi kung halimbawa positive man siya na involved siya doon, di ba? Sayang yung organization ng PNP na ang namamalakad pala is ganito, ganyan. Pero sa part niya, hindi niya tinignan yung halimbawa positive siya or negative. Ang mahalaga sa kanya is kung ano yung makakabuti sa ahensya ng gobyerno sa PNP, yun yung ginawa niya. And then sabi niya sa mga matataas na official na ayaw pa magbitaw. Kasi after nung nagbitaw siya, may mga sumunod na din ng mga almost 300 or 100 na high-ranking officials. Ang sabi niya doon, huwag kayong matakot na magbitaw kasi lalabas naman yung totoo ko. Involved ko ba sa drugs na yun, sa protection ng drugs na yun. And then, ano ba? Delicadeza. Hindi ito yung sinasabing delicadeza, delicadeza. Pag delicadeza, the moral courage to sacrifice self-interest para sa nakararami. Next. Political patronage. All PNP members must have been victims of soliciting political patronage in matters pertaining to assignment, awards, training, and promotion. Ano yung padrino system? Alam niyo yung padrino system? Sinong former chief PNP yung
nag-declare ng, tawag dito? Ano yun? Nameless, faceless recruitment? Eliazar, yes. Si Eliazar. Kasi nga, di ba, ayaw niya mahabahira ng medalya ng kakilala, ng kung anik-anik yung application, yung recruitment sa PNP ng that time. Pinatanggal niya yung, di ba, kasi alam ko nag-ano sila noon nagtatag. Basta, hindi magiging basehan yung surname mo, yung pangalan mo, your face mo. Kumbaga, patas na recruitment yung gusto niyang mangyari na walang padrino system na magre-recommend kay ganito, kay ganyan para makapasok. Pero, may damot yun. Pero, ayun Makoy, alam na yun yun. Political patronage, yun yung mga lagay. Halimbawa, tinulungan ka ng halimbawa, ikaw, tinulungan mo halimbawa, Idora, ikaw, tinulungan mo si Meiko ng kampanya, SK chairman. Ay, wag na SK chairman, improve na tayo. Mayor na siya, tinulungan mo siya. So, dahil tinulungan mo siya, apply ka na, sabihin natin, BFP, PNP, or BGMP, tutulungan ka niyan. Kasi tinulungan mo siyang makakapag-gain ng votes nung time ng election. Yun. So, isa yung example ng political patronage. Next. Human rights. Dagana din natin to. All PNP members must respect and protect human dignity and men's inalienable rights to life, liberty, and prosperity. O, di ba? Yung Quadcom ngayon, yung Quadcom na isyong EJK in Duterte administration, nag-violate daw ng human rights, pati nga yung International Criminal Court, di ba? Nangyayang yun. Si PNP naman kasi, di ba, ang obligasyon nila ay mag-protect ng mamamayan ng Pilipinas, mag-enforce ng law. Kailangan yung human rights din ng mga tao is nare-respect din nila. Kaso nga lang, hindi talaga maiwasan na merong anay sa hanay na nai-involve sa mga kasong ganito, nai-involve sa mga sa mga gawain hindi dapat. Like yung kay Nuesca, di ba? Yung direct, niya, binaril yung matanda. Yun, next. Commitment to democracy. Ito na, the police professional conduct, dito na tayo. Sabi dito, all members of the Philippine National Police shall observe the following professional conduct. Ito na yung professional police conduct. Under ito na, special ethics. Uniform PNP members shall commit themselves to the democratic way of life and value maintain the principles of public accountability. Public office is a public trust. Public officer must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and please modest life. They shall at all times uphold the Constitution. Kanina may nadaanan din tayong uphold the Constitution, di ba? Which is yung 1987 Constitution natin, the Supreme Law of the Land. And be loyal to our country. Commitment. Napakalaking word ng commitment na yan. Commitment. Hindi lang basta nag-take out ka. Kung tinaas mo yung kanang kamay mo bukod sa unang tumakbo yung metro mo, pag may-ari ka na ng gobyerno, dapat yung loyalty mo nasa government. Dapat committed ka na i-sacrifice din yung life mo. Kapag dumating sa point na kailangan mo talagang protektahan yung bansa. Kapag kailangan mong i-impose yung batas na ini-impose ng PNP, kapag kailangan mong tumulong sa nangangailangan, kapag oras ng kalamidad, handa kang iwan yung pamilya mo, handa kang magsakripisyo para makatulong sa ibang tao. Next, commitment to public interest. PNP members shall always uphold public interest over and above personal interest in government properties, resources, and powers of the respective officers must be employed and used effectively, honestly and efficiency, particularly to avoid wastage of public fund and revenues. Sinabing commitment to public interest. Ito yung issue din nung kailan ba to? Ano ba to? Yung time na puro, ano yung tawag dito sa sasakyan na to? Mahindra ba? O, tama yun. Yun, yung kinesto ng senator kung bakit ganun kalaking pera yung nilabas niya para sa mga mobile na to. Ano bang meron sa mobile na to? Yun yung time na questionable yung, syempre,
Yung mobile na yun, araw-araw magagamit sa patrol. Kumbaga, ano yung meron na to, bakit ganun kalaki yung naging gastos nila? Kaya balik ang dumaan sa sobrang taas na baha. Yung kumbaga, syempre iniisip nila yung public fund eh. Hindi naman, baon na tayo sa utang, magtutusan eh. Hindi naman pwedeng yung tax ng bawat isa ng mga nagtatrabaho is mapunta lang sa wala. Kumbaga, naging questionable tong part na to na ang mahal-mahal ng binili nilang sasakyan, mobile patrol. Dapat, make sure nila na kung mahal man yun, magagamit ng maayos. Kung sa magagamit ng maayos, dapat yung functionality nun, matagal din dapat ang span. Matagal magagamit, yung sasakyan hindi siya sirain, mga ganon. Commitment to public interest. Pero syempre, di ba? Ang ayuda nga, 5K pag dumating na lang sa bahay, di ba, noong time ng pandemic. Ano na lang, noodles tsaka sardinas, tas bigas, 1 kilo. Syempre, kailangan nilang protektahan yung fund. Kaya nga meron tayong COA, di ba, Commission on Audit, regarding sa finances. Sila yung nag-check kung saan ginastos yung mga ganito, yung budget na allocated sa program na to, saan ginamit. Next, non-partisanship. PNP members shall provide service to everyone without discrimination regardless of party affiliation. Ayun, dapat walang kinikilingan, dapat walang pinapanigan, dapat serbisyong totoo lamang. O, di ba? Yun, syempre, hindi naman porket pink, ano yun? Pink lawan ba yun? Pink lawan ka, tapos DDS yung kabila. As PNP members, hindi mo pwedeng tulungan lang yung pink lawan, hindi mo pwedeng tulungan lang yung DDS. Kailangan, in between ka. Ano man yung party affiliation sila involved, you're willing to help. Yun. And isa pa, baba. Di ba nga, ang police at saka teacher, bawal silang mag-promote ng, during election. Bawal silang magkampanya. Bawal nilang kampanyahan ko, mayor na to, ito yung boto niya. Bawal na yung kampanya to kasi mababahiran sila ng, mali siya. Sabihin natin, kinampanya niyo si Pink Lawan, kinampanya ng kabila si DDS. In terms ng kapag nag-election na, tapos andun siya mismo sa may precinct number, ano na lang iisipin ng ibang tao? Si police din ganito. Bawal din siyang magkampanya ng ganitong tao. Kasi sila yung magbabantay during election eh. Next. PNP conduct during labor dispute. The involvement of PNP during strike, like lockout and labor dispute in general, shall be limited to the maintenance of peace and order, enforcement of laws, and legal orders of duly contributed authorities. Saan to common? Sa Mindiola. Pamilyar kayo sa Mindiola? Kung saan may mga malalaking mascot doon na naglalakad. Depende sa issue eh. Sa gusto nilang Mindiola Park naman. Depende sa issue na kinakaharap ng bansa ngayon na gusto nilang bigyang pansin, gusto nilang i-erase sa gobyerno. Anong pamilyar na civil disturbance or conduct during labor dispute yung naaalala nyo? Sa mga balita, sa mga previous years? Ha? Ano? Revolution yung people power. Kumbaga yung mga rally-rally ba, yung allowed naman sila, yes, allowed sila mag-rally, pero once na mamisical na sila, talagang andyan yung PNP Ha? Ano? Oo, jeepney face out, yes. Jeepney face out. Ayun, isa pa, yung sa harap tsaka sa likod, yung nire-require na magkaroon ng plaka. Ayaw kumain ng iba dun eh. Pangit daw tingnan eh. Tapos yun, maraming different labor dispute na inaatendatan ng ating mga PNP officers. Sa balita pa lang ang dami. Okay, next. Yun yung nila ha, peace and order lang. Peace and order, syempre. Kumbaga legal orders. Pero once na mangbato ng tear gas, mangbato ng kung anik-anik, ando nakasupport yung, yung water na inaano sa mga nag-rally. Sino naka-join sa ganun? Anyone? Naka-join sa rally? Sa pala rally ka? Wala naman.
Buti wala naman. Next tayo, next. Physical fitness and health, Zumba. Ayan, life is beautiful. Eto, kinakandak naman to para ano yun, yung malalaking tiyan? Hindi, yung ano. Basta para maging fit yung mga ating police officers. Para mabilis makatakbo kapag may mga snatch na nangyayari. Para mabilis makabulot ng barel. Yung mga ganun. Yung regular exercise, annual medical examination, tas hospital or medical, sa loob ng recommended hospital or medical facility nila. Share ko lang nung, bago ka mag-end sa internship sabihin. May nilabas na memo yung trame na dapat may monitoring pagdating sa size ng ganito, wrist, may monitoring. Tapos yung ganito din, sukat sa ganito. Simula dito hanggang sa kabilang ganito. Tapos sa waist din. Tapos ang pa ba yun? Tapos kilo, yun, monitor din yun. Kailangan mabawasan ka ng ganitong kilo kapag dating ng ganitong buwan. Basta, na-encounter ko kasi yun, nung patapos na kami sa internship ng ilang days na lang, yung mga police officer pumupunta sa admin para magpasukat na ganito nila, ganito, tapos yung sa ganito, then yung kilo nila, monitoring system tawag doon. And then, kailangan nila certain date ng month, ma-achieve na nila yung ganun. Parang yun yung naging program nila in terms of physical fitness and health. Para syempre, hindi lang sila more on office works, in-field lagi, syempre masarap kumain. Ang dami kong mga kilalang pulis yung tatabo. Hindi naman nataba, kumbaga nung after training, nag-jobs yung face nila, yung pangangatawan nila tumaba talaga. Unlike nung nag-a-apply pa lang na sobrang slim. Next. The police professional conduct, secrecy and discipline. All PNP members shall guide the confidentiality of classified information against unauthorized disclosure. This includes confidential aspects of official business, special orders, communication, and other documents reserved of any portion thereof. The PNP, contents of criminal records, identifies a person who may have given information to the police in confidence and other classified information and intelligence material. Halimbawa, si Dora, asawa niya si Andrea. Halimbawa, asawa ni Dora si Andrea. May dumating na paper. Alam mo, tatrabaho si Dora sa bahay nila. Sa siyang table, tapos lumapit si Andrea. Sabi ni Andrea kay Dora, ano ba gusto mong tawagan ni Dora? Ang magiging ano ba gusto mong tawagan? Darling, love, what, Ha? Darling. Sabi ni Andrea kay Dora, Darling, ano yan? May bago kang mission. Tapos si Dora, ginawa ni Dora, binilisan niyang ayos yung paper niya. Sabi nung asawa niya, kasal kayo ha? Sabi ng misis niya, ni Andrea, ano ba yan? Kasal naman tayo. Bakit ayaw mo ipakita sa akin yan? Bakit ayaw mo ipaalam sa akin yan? So, in-explain naman ni Dora na, hindi kasi pwede talaga na may makaalam ng mission na to, may makaalam ng operation na to. Sabi ni Andrea, talaga? Mag-asawa na tayo lahat-lahat, naglilihim ka pa sa akin. Sabi ni Andrea, di ka sa akin makakaisa mamaya. Dora, ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo sa kanya? Intindihin mo na lang. Paano pag pinagpalit ka sa kabady mo? Charot. Eme lang yun. Siyempre, bawal pa rin. Kasi nanumpa ka, hindi ka naman nanumpa sa asawa mo eh. Daw nanumpa ka sa asawa mo na napangasawa mo siya na magiging kasama mo siya sa hirap at ginhawa, through sickness and health, gano'n. Kumbaga, yung oath mo sa government, ilang mong panindigan yun, na hindi mo pwedeng ipaalam yung mission na yun, yung operation na yun, kahit pa sa asawa mo. Next. Ito na yun, social awareness. Ito yung binanggit ko din nung kanina eh, yung MKK equals K. Malasakit kayo sa nagkapayapaan tungo sa kaunlaran. Yung kay Azurin din to. Social awareness. All PNP members shall be actively involved in civic, religious, and other social activities with the end purpose of increasing their social awareness. Sabi dito,
Dapat bilang isang miyembro ng kapulisan, nag-engage dapat yung mga police officers natin sa religious gatherings, uma-attend sila. Kumbaga may participation sila sa community na makikita ng mga tao na, ay, yung police na to, ano to, tawag dito, kaya nitong makibagay sa mga ganitong aspeto. Hindi to yung KJ na police. Kumbaga, naiintindihan ng mga police na to kung ano yung culture na meron kami, kung ano yung meron kami sa religion namin. Kumbaga, yung pakikisalamuha para ma-involve lalo ang community kasi paano mo ma-encourage ang community aside sa PCR syempre na more on focus sa community involvement. Yung mga police officers natin, kailangan din nilang ma-involve para kahit pa paano. Hindi lang sa PCR yung may involvement sa community, kumbaga yung other sections din na umaattend sila sa religious gatherings para mas mapalapit sila sa community kasi yung community naman, di ba talaga, kailangan sila ng community, kailangan nila yung community. Kung walang community, mapaperform ba nila yung duty and responsibility nila? Syempre hindi. Kasi ang promotion and responsibility ni PNP, ma-achieve niya lang yan sa pamamagitan ng tulong ni community. Next. Proper care and use of public property. All PNP members shall be responsible for the security of proper care and use of public property issued to them and or deposit under their care and custody and authorized use of public property for personal convenience and gain and that of their family, friends, relatives is strictly prohibited. Ito yung yung binigay yung mga motor mobile sa Antipolo. Kay Inari siya sabi dito, dapat daw pangangalaga sa property binigay. Ano ba yung mga property binigay? Yung baril, mobile. Merong mobile yung motor, pero di yung mobile talagang sasakyan. Kumbaga, hindi mo pwedeng ipanghatid to, yung ganitong mobile, halimbawa, sa jowa mo, pasok sa trabaho mo, syempre bawal, public use yun eh. Then yung mobile na sasakyan, ipang susundo mo sa asawa mo, galing trabaho, ipang nahatid mo sa anak mo, syempre, lalong bawal na bawal na ipaghamit mo sa anak mo. Halimbawa, example, si Janjan. Nung lumaki yung anak niya, naging pulis na si Janjan. Tapos yung anak niya, criminology student. Pinahiram ni Janjan itong motor na to, yung mobile na ginagamit sa patrolling. Itong motorcycle basta yan. Pinahiram niya sa anak niya kasi pasok ng school, walang service. Kasi hindi pa na-change yung motor niya. Natuyuan ng langis sa Then ayun, pinahiram niya to. Ibig sabihin, corrupt siya. Corrupt siya in terms na, dapat, hindi naman intended para to sa pang-service ng anak niya. Intended to para saan? Sa patrolling. Next, mga baril. Alam niyo yung offline ka to? Ano yung offline ka to? Sige nga. Sige, offline ka to. Anyone? Walang lisensyang baril. Nai-record, yes. Pwede din yun. Meron ding paso na yung rehistro ng baril. Hindi pa nire-renew. Tapos, isa pa, yung mga baril na, halimbawa, tawag dito, sino ba? Si Baroquillo, si Johnny. May baril siya. Binenta niya kay Cassie. Kay Cassie. Yung baril na yon, ang record sa krame, sa name pa din ni Baroquillo. So, dapat, may transfer yun sa name ni Cassie. Umabot na yung taon, binenta niya lang, hindi naman transfer ni Johnny yung name yung ownership kay Cassie. Isa yun sa kinakatok ng mga PNP officers na kailangan i-update yung kung anong ginawa doon sa baril, kung kanino na siya nakapangalan. Dapat ma-update yun sa karami na yung baril na to is binenta at nakatransfer na sa pangalan na ganito. Same din kapag paso ng lisensya, dapat ma-erase na uli ito. Isa pa, halimbawa, expired na yung lisensya niya, yung registro ng baril, dapat ma-surrender to sa pinakamalapit na station sa lugar nila. Naranasan ko mag-ganon nung internship days namin. Ina-experience namin nung
tawag dito no, Antipolo Station yung ganong, gawain ng mga personnel. Kapag offline katok, hindi siya hindi siya para lang sa Invest, sa Intel, lahat ng section nagkakandak ng offline katok kasi baba yun galing krame. Kumbaga kahit may sa certain station, kailangan may ma-achieve silang mapuntahan na bahay-bahay na nagmamay-ari ng baril na mai-remind na mag-parehistro na ulit, i-surrender kung hindi man, kung expired man yung lisensya para dyan sa baril na yan, at kung naibenta na, dapat magkaroon ng transfer of ownership para patunay na nasa pagmamay-ari na ni Cassie yung baril na yon. Next tayo. Non-solicitation of patronage. Same din to, yung padrino system. PNP members seeking self-improvement through career development shall not indirectly solicit influence or recommendation from politicians, high-ranking government officials, prominent citizens, persons affiliated with civic religious organization with regard to their assignment, promotion, transfer, or related advantage. Dapat bawal ang medalya ng kakilala, medalya ng nanalong kongresista, medalya ng mayor na nanalo. Yan. Next. Respect for human rights. Same din. Kanina, nadaanan na din natin to. All members shall respect human dignity and uphold human rights of all persons. Ano yung mga type na human rights? Inherent, inalienable, supreme, etc. Next, devotion to duty. All PNP members shall perform their duties with dedication, efficiency, enthusiasm, determination, and manifest concern for the public welfare. He shall refrain from engaging any activity which shall conflict with their duties as public servant. He shall not reign sickness or injury or physical incapacity to avoid performance of duty. He shall not leave his assigned jurisdiction of official business except by permission of his superior officer or other competent authority, unless such permission is not practical as in pursuit of a criminal, in which case a report must be made immediately thereafter. Ayon, bawal magdahilan. Dito, parang dito yung ginagawa nyo. Masama ba? Kahit hindi. O, di ba? Yung iba dyan, talagang masama naman talaga yung paramdam. Pero kapag nasa service ka na, madadala mo yan. Kung paano ka malinggiring. Kapag dinala mo yan sa serbisyo, lagi kang explain. Lagi kang magbibigay ng letter of explanation, medical. Ganon. Kaya dapat, hindi nyo pinapractice yung ganon. Kapag in service ka na, hindi mo pwedeng i-rason na masakit ulo ko, uyat ako, straight duty ako. Bawal yung ganon. Kapag duty mo. Pero may iba kasi nagtutulungan naman kapag duty eh. Kumbaga, alam naman nila yung buhay nitong isang to, ng police officer na to. Hindi naman sa pinagtatakpan nila, kumbaga, tinutulungan nila. Hindi naman lagian, kumbaga, if in case lang na may emergency talaga. And pwede lang siya umalis sa assigned jurisdiction niya if permitted siya ng superior niya. Hindi pwedeng basta-basta ang alis na may emergency, may susunduin jowa, susunduin asawa. Hindi pwedeng ganun. Devotion. Pag sinabing devotion, dedicated ka, dapat susundin mo, parang buhay mo na. Yeah, devotion to duty. Next, conservation of natural resources. Ito yung sa Dolomite Beach na ngayon, Manila Bay. Siyempre, ang PNP officers din naman natin, hindi lang more on patrolling, investigation, traffic. Tumutulong din sila siyempre para mapaganda yung kapaligiran natin. Tree planting, ayun yung mga activities na gino-joinen din nila. Next, discipline. PNP policemen shall conduct themselves at all times keeping with the rules and regulation, willing to be subjected for some regulations. Loyalty. PNP members must be loyal to the Constitution, and the police service is manifested by their loyalty to superior, peers, and subordinates as well. Diba, kung iisipin nyo, sa mga nadaanan natin mga professional conduct, ang ganda sana ng imahe ng PNP by the book. Ang ganda no? Siguro ito, puro dedication, puro devotion to duty, puro respect human rights, puro yung talagang
Pag binasa mo siya na ganito pala yung ginagawa nila, ganito pala yung effort na ginagawa nila para lang makapagserbisyo sa mga tao. Ang ganda sana na. Pero hindi na natin maalis yung mga ibang kailangan panggalin, ibang kailangan bigyan ng sanction dahil nga sa mga improper na act nila. Next. The police profession, obedience to superior. PNP members shall obey lawful orders and to be courteous, superior officers, and other appropriate authorities within the chain of command. The members shall use abusive, insulting, or indecent language to another. Ito yung yung nahuli nagsa-cellphone sa presinto. Nasa mismong table siya. Kapag nag-impose ng order or nagbaba ng order si superior, dapat sundin. Hindi pwede ipagsawalang bahala kasi hindi naman yan i-impose ng management kung makakasama yan sa bawat isa lalo sa mga police officers. Kumbaga ini-impose yan para sumunod sila, para mapabuti yung organization, para mas maging disiplinado sila. Kasi paano nga naman makakapag-focus? On duty ka, panay ka cellphone. Nagpapatuloy ka, nag-cellphone. Nasa invest ka, nag-cellphone. Hindi mo na natapos yung work or task na need mo i-comply dahil naubos na yung oras mo sa kaka-cellphone. Next. Command, responsibility. In accordance with the doctrine of command responsibility, immediate commanders shall be responsible for effective supervision, control, and direction of their personnel. He shall see to it that all government resources with laws and regulations and safeguard against abuses through illegal or improper disposition. See? Ano yung tumataas? Authority responsibility. Authority responsibility. Tumataas ang authority o ang responsibility? Responsibility. Ang bumababa ay authority kasi dinideliver ang orders bababa sa mga subordinates. And yan, si PNP natin ang responsible dyan, command responsibility. Kapag may mga tiwaling hepe ng iba't ibang lugar, kapag may mga kasong ganito, si PNP ang nagsasalita, and then, syempre, kapag ang hepe ang may mali, sino ba ang mapapagalitan? Syempre, mas nakakataas. Bakit ganyan yung management nyo? Bakit ganyan yung act ng mga kapulisan nyo? Ang sisi nasa kanya.